Ginoo sa among kasing-kasing, sa among hunahuna, ngamod gid masabtan Ginoo sa simple nga paagi ang imong pulong. Kini akong pag-ampot sa pangalan ni Jesus. Amen. Now the book of Ephesians or Episo, gitawag ni siya Pauline Epistle. What pasabot si kinsa nagsulat? Si Apostle Paul, Pauline Epistle. Sinulat kini ni Apostle Pablo para sa mga Kristohanon dito sa Ephesus, Ephesian Church. Si Apostle Paul daghan siya og mga nahimo nga mga kasimbahanan ug usa niini ang Ephesus. Now sa chapter 1, gisgutan diri ni Pablo ang mga panalangin nga espirituhanon diha kang Kristo nga once ang usa ka tawo nituog ni dawat ni Ginoong Hesus, daghan nga spiritual nga panalangin nga iyang madawat. Usa na ni ana ang kinabuhing walay katapusan og daghan pa. Og diri sa chapter 2, gisgutan ni Paul ang kamatayon ngadto sa kinabuhi. Okay? So iyang gihisgutan sa gikan sa verse 1 nga kita namatay gumikan sa atong pagpakasala. So ganiha sa Sodom and Gomorrah, di ba? Gisilutan sila sa Dios nganuman tungod sa sala. So sa inana nga pagkaagi dili lang sila ang nakasala, kita. Ingon ang Bible, Romans 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Ingon ang verse 1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Oy mga igsuon, kana diay magpakasala ta sa Ginoo, dili day na ang atong kaugalingon. Nadiri ang espiritu maoy nagmando. Ang kinsa man ang espiritu? Espiritu sa Dios, espiritu sa Yawa. So in us there are two spirits nga nagwar. The Spirit of God o ang espiritu nato nga gigamhan ni Satanas. There's always a battle every day. Nay gubat sa atong mga kinabuhi. O karon nga buntag, mo focus ta diri sa verse 10. Unsa man jud ang tumong og tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magtuuntag duha lang ka butang, dili tulo. Nga nila baptist kuno kay tulo man duha ra para dali ra mahuman. Duha ra ka butang nga angay natong katunan karon nga buntag. Nga unsa man nga mga butang nga angay gid natong timan-an. Ingon sa verse 10 mga igsoon atong basahan pagbalik, mga binuhat kita sa Dios. O gibuhat kita niya kang Kristo Jesus aron magbuhat kita nga maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Una, atong hibaluan nga kita binuhat sa Dios. Sa English pa, we are God's workmanship. Another word, masterpiece. Nagtanaw ko dito sa library na naka-display dito nga daghang drawing. Hita pa sa man tong drawing ni journal nga iro. Wala man. Mas nindot pa man to mo dito na, pamanapin. So katong mga drawing dito, workmanship to sa nagdrawing. So, mayingon di ka nga workmanship, tanan nga stroke, tanan nga color, tanan. Iya to sa tag-iya. Lubat na. Pada. Dili lubat. Pada, liho ka na ng iyang wire. Ito mag-microphone. Ang on-off. Liho ka na. Oh. Na. Hello. Kira? Okay, so, mayroon gani ka nga masterpiece, workmanship. The whole thing, tanan diha, iya sa tag-iya. Okay. So, ingon sa verse 10, we are God's workmanship. Buti pasabot, ang Ginoo, tumaoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ito ba ta ni Ana? Una-una nga kamatuoran. Pupir to, mami. Pupir to mo. Tingog na. We are God's workmanship. We are God's masterpiece. Ingon pa sa Genesis 1:26, let us make man in our image. Maghimo kitag tao suma sa atong dagway, no? Gibuhat kita diha sa dagway sa Dios. So when we say dagway sa Dios, gwapa. So, una sa mga kids light, para sa mga kids light, paminaw mo. Kamay raman mo dari, no?
dili na pwede ang bullying, no? Ano man, kung mubuli ka sa usa nimo ka classmate, imong gibiay-biay ang binuhat sa Dios, no? Hinimo na siya sa Dios, pareho ikaw hinimo pud ka sa Dios. We are God's workmanship. Tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, ang disenyo tanan binuhat sa Dios. Nice story. Na usa ka driver, nag-drive siya in the middle of the night. Gikan siya sa layong dapit. Unya na pagngan siya, murag Pastor Neil ba, mapagngan, mapawang ang van. Pero kato, auto to siya. Napagngan siya niya sa lugar nga ngit-ngit kaayo, walay tao. Nagproblema siya, Lord, ampo siya Ginoo kanang tabangi ko nga nay mo agi nga matabang nako. Tuod man ay ni agi. Ay siya tabangi ko, Brad. Ana, itabang siya. Liso-liso dito. Wag yapon ni andar. Ni give up na lang tong tao. Pasensya na ba? Do may katabang nimo. Ana po ni agi balik. Tabang na po. Wag yapon. Yeah, finally nayo sa katiguang good na good. Nagkabiba og kuan gikan sa uma siguro to nagabiag lakaw. Unja. Ingon siya nga, Noy, tabangi ko Noy. Unsa man na? Nagubaan lagi ko Noy. Duha na ka tawo ni itabang na ako, wala man dyan nakatabang, basig makatabang ka Noy. Igibutang sa tiguang, ay manday kagikan Noy, dikan ko sa shop. Nakoy shop. Naday ka shop. Kuan siya dito. Pagduol sa tiguang, iya sa gitan-aw, tanaw siya. Tayo na ni, pag-ana sa tiguang, pausara. Sige, paandara. Pagliso sa kuan, start ni anda. Ang lesson ni Adto, ay ana ang kuan, ay Noy, dali ra lagi kaayo. Andar lagi dayon ka siya. Di man ko kapaandar nga ako may mekaniko ani, ako may kuan sa mga spare parts ani, ako may nagdugtong-dugtong. In other words, siya di ay nag-manufacture ba? Kanang katong sakyanan gikan sa kuan, sige na siguro to. Ang iyang mga parts adto kabisado niya kay naman siya yung shop. Ana si Pastor Neil magubaan man to jud nag-shop. Kato siya nga tiguang tungod sa iyang experience, kibaw na siya sa mga parts, kibaw siya kung asa niya pinduton o asa ang problema. Ano man, siya man ang swito. Kaya siya na swito sa mga parts. Ang Ginoo swito pod sa atong kinabuhi. Magkabuhol-buhol na gani atong kinabuhi. Always remember, God is our Creator. Siya, masterpiece ta niya. Usara kaliso, dalunggan ba rin isuon? Kuyaw kayog ulong mo lisuon, no? Dili unta. Ginoo, God is merciful. Kapila man siguro ta ma-fail sa atong life, tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato. Ang Ephesians chapter 2 nagpamatuod nga patay kita sa sala, iya tang gibuhi diha ni Kristo. Ug karon nga iya na ta ni Kristo, iya nang pamatud-an sa atong kinabuhi nga iya hata. So dili ta pwede nga in some parts of Apostle Paul diri sa Corinthians, ingon siya ang inyong lawas templo sa Balang Espiritu pag permitting, di ba? Dili na to kuno nang atong lawas ato ning gamiton para sa buluhaton sa Ginoo. Sa man outreach sa paman. Paglutog man ni baligya para maka-appeal sa kuan. Mga inana ang kausa, dili tong mga kausa nga walay mga hinungdan. Ngano man? Iya man ta sa Ginoo. We are not our own. We were bought with a price. Ang presyo nga gipalit ni Kristo nato ang iyang dugo. Ang iyang namili nga dugo nga nitulo dito sa Kalbaryo. Mao na ang price nga dili mabayran og kwarta. We are God's workmanship. Ikaduha na mao man na dayon ni. We are God's workmanship usa. Ikaduha, we were created for His purpose. Gibuhat kita sa Dios para sa tumong og tuyo. Natay tumong og tuyo. So sayop nang maingon ka nga sabay pulos na kuan ning kalibutan na. Pagkamatay na lang kuha, man, makoy pulos nana. Sayop na siya. Kaya ang Ginoo naghimo nimo na agyud kay tumong og tuyo. Kaya usa ka scientist ingon siya nga, entomologist man siya, ingon siya nga, kapano ba mo nga bisan ang lamok, ang kanang gagmayng lamigas, na ay purpose ang kinuha na, gibuhat na sila. Hinumdum ko sa akong kauban nga librarian, nakapadong ko sa library niya, naay ka ng centipede.
Nagana niya. Ang giana sa kong tiil, giwaling good, wala gud ako gitumban. Suko siya kaayo. Siya nga, unsa kunoy sa centipede, nga ako kunong hilabtan. No sir, I did not kill it. I just put it in a place nga dili siya matumban sa uban. Siya. Kay tanan ko nung butang na ay purpose, which is true. Kanang mga insects, mga gagmay nga mga kuan, na sila tumong og tuyo. Kanang predator-prey relationship, sila mo kauna ng kuan, para ang mga tao mahimong safety. Well, in relation to that, much more kita nga mga anak sa Ginoo. Unsa man gyud ang tumong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gi-create sa Ginoo with a purpose, we were set apart. Ingon pa sa Bible, gilain, linain kita. Kanang word na sanctify, to set apart. Si Journal, gitudloan na namo paglutog munggos, manayahang paborito. So, maghiwa kag lamas, na munggos diha, tanang ingredients diha, na siya purpose. So, imo sa siyang i-set apart, imo sa siyang ilain. Naa siya tumong, imo siyang isagol dito sa imong menu. Kita nga mga Kristohanon, giluwas ta sa Ginoo gikan sa kangitngit, padong sa kahayag, gipalitan niya ni Jesus Christ sa iyang hamili nga dugo, kay naay tumong og tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pangutan na ang imong kaugalingon. Unsa may tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Are you living your purpose? Naman dahil tumong ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikinabuhi ba nimo ang tumong o tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi? O nagsige pagdakop-dakop pag Ginoo, lasa po daning anak ka. Uy, mao ni akong gusto niya ipabuhat. Sige, maglakaw-lakaw. Dili dayon ingan pa nila. Ngano, pareho daw ta sa usa ka balay nga gipanday sa Dios. Ngano man nga naibalay nga paspas mahuman, kumpleto magmaterialis, no? Kuan, kita dugay ta mahuman, sa kahay problema sa ato kinabuhi. Tingalig pareho ta sa mga Israelites nga dool ra kayo ang Kanaan abtan pag 40 years sa kamingawan. Kaya sigig supak-supak sa kabubuton sa Ginoo. So God has a purpose. Si pastor siya sa Lighthouse. Sana sa iyang purpose. Mag-lead siya sa UEPA. He is living his purpose. Maunang busy siya. Ako purpose, mag-support sa buluhaton. Mag-support ni pastor. Kauban ninyo, the Lighthouse. I could see that as my purpose. Support ko. Sa work, gamiton pud ko sa Ginoo. Daghan pud gibuhat ang Ginoo sa ako dito. Makita na ko, amo din akong purpose diri sa library. Ano ba? Makita na nimo. Kanya ikaw sa imong kinabuhi, kung asa man ka gibutang sa Ginoo, mama man ka, maestra man ka, or estudyante pa ka, live your purpose. Ayaw padingol-dingol. Kapan man ang padingol-dingol? Ano bang? Sa may another term anong padingol-dingol? Ano bang? Kay baw na ka, tapos murag wa lang. Padingol-dingol, pabungol-bungol. Ibaw na ka ang say tuyo sa Ginoo nga nang giluwas kaniya. Sa bagoy tuyo nato to share sa kaluwasan nga atong nadawat before pa siya mo balik. Kay paninglan di atas Ginoo igsuon. Mabe na mag-outreach ta, mao nang mag-livelihood, sa OCC, ipanggamit ra na siya tanan sa Ginoo para maka-share ta sa iyang pulong. Kay sa panahon nga mobalik na siya, wala na'y panahon nga maka-share ta sa kaluwasan nga ato pong nadawat ra pod for free. For free. Ingon diri sa, di ba, verse 8, kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Nagrasyahan ra ta. Ang kaluwasan nga atong nadawat, grasya ra, walay bayad. Actually, naanay bayad. Kinsa may nagbayad. Mahal kay bayad, dugo ni Ginoong Hesus. Munang kita na libre kay gibayran ni Ginoong Hesus. Sapit naman si Mana Santa, no? Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. So kung gasa igsuon, dawaton ra na siya og pasalamatan. Isip ang ato ang pasalamat sa Ginoo, mao ang atong pagpangalagad niya. No, dili na to usik-usikan ang mga adlaw sa atong days. So live your purpose. Ang tumong og tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi, ikinabuhi na siya while naapay panahon.
Maabot ang panahon, bawal na mag-Bible study, bawal na mag-outreach, bawal na magdala og Bible. Mao na naitabo sa Amerika. Gibawal na tanan, bawal na magisgod sa pulong sa Ginoo. Kita sa Pilipinas libre pa ta. So grab the opportunity, maka-share pa ta. Dili nato kontrolado ang tao, ang gibuhat ra sa Ginoo og sa ato giluwas ta niya para mo share. Dili na nato responsibilidad kung mutuo ba sila dili. Importante gibuhat nato atong part nga ni share ta sa kaluwasan. Mao na ang atong purpose. Og sa niana mag-glorify ang atong Ginoo. Og gibuhat niya kang Kristo Jesus aron mabuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Dili daay tuyo sa Ginoo nga magpabadlong ta. Magbuhat ta og maayo. Mao na pod ang iyang purpose. So once nga makabantay ta, nagpabadlong naman ko sa Ginoo, wala na ko nagkinabuhi sa akong purpose. Okay, dapat sensitive ta sa ipabuhat sa Ginoo diri ka nato. Ano man? Dili man, we are God's masterpiece. Dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. Gilukat na ta. Gipalit na ta sa dugo ni Ginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. So, maura ni ang challenge karon, dili lang nako tas-on. Una, we are God's workmanship or masterpiece. Ikaduha, we are to live our purpose. Magkinabuhi ta, sumala sa purpose or tumong og tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi, which is specific gyud diri nga magbuhat og maayo. Okay, so pasalamat ko sa Ginoo nga sa opportunity nga iyang gihatag karon usa ni sa akong purpose nga mag-share pod sa iyang pulong adto sa uban. Aron pud ta ma-reminded nga kita nga mga Kristohanon iluwas ta sa Ginoo aron mga lagad diha kaniya. Kay naluwas man ta nga gigasahan ra ta ato pod i-share ang blessings ngadto sa uban aron makadawat pod sila sa kaluwasan nga atong nadawat. Kunya kaluwasan nga libre o amo pod Ginoo nga i-share ngadto sa uban kay mao kini ang imong tumong og tuyo sa among kinabuhi nga kami Lord mualagad kanimo og mo share sa imong kaluwasan sa mga katawhan nga wala pa nakadawat niini. Daghang salamat Ginoo kay nagrasyahan mi Lord. Pinaagi ni Ginoong Jesus nga nagpakamatay dito sa krus, gilukat kami o gibayran ang among mga sala. Karon hilway kami nga moalagad diha kanimo. Tudloy kami Ginoo nga magkinabuhi sumala sa tumong og tuyo nga imong gihatag kanamo. To the glory of your name Lord. Hantod sa imong pagbalik mga alagad kami diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen.